ni Gundo. Good morning po sir, si Xander po ito at si Angel. Good morning po. Hi, good morning sa inyong dalawa at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo. Una ho sa lahat sir, halimbawa po yung pagpapazirox ho ng pera ay ginawa po ng isang tao ng joke lang naman. Kumbaga, hindi ho niya gagamiting pambili o kung ano man ho pamemeke. Or for the content For the lang. content lang. Ito ho ba ay meron ho bang kaso na pwede siyang kaharapin? Well, unang-una, dalawa yung issue, no? Para mas malaki yung ating context. Ang unang issue, ang unang tanong, ganito. Yung bang reproduction ng ating pananalapi, no? Mula sa 20 pesos hanggang 1,000, can they legally be used to settle a debt or payment? Pwede ba itong gamitin para pambayad? Yun yung unang tanong dyan eh. Pangalawang tanong ay legal ba na tayo ay mag-imprenta, mag-photocopy, mag-reproduce o kaya ay mag-distribute ng mga reproduction ng ating pananalapi? Yung una, maliwanag yung sinasabi ng Bangko Sentral. Only genuine Philippine banknotes and coins issued by the BSP are legal tender. No? So sa makatwid, dahil ikaw ay nag-reproduce, nag-photocopy, nag-print ng sarili mo kahit na may imprenta ka, yan ay hindi pa rin legal tender. Kasi ang legal tender ay yun lamang salapi na nanggagaling sa BSP. Right? Yes. So, pangalawang tanong, yun yung kaninang simula ng tanong, doon sa maliwanag yung pagkaka-reiterate ng Bangko Sentral doon sa memorandum, no, yung kanilang 829, ang sabi doon, reproducing banknotes without BSP authorization is prohibited. Ngunit may mga exception. Okay? May exception. Kung ikaw ay kailangan mo magturo, kunwari, sa iyong eskwela, halimbawa, teacher ka, kinakailangan mong ituro yung kung ano yung mga bayani na inilagay sa ating mga salapi, pwede mo i-reproduce yun. Okay? Kasi ang sabi ng Bangko Sentral, pwede for educational purposes, numismatic, historical, and anything that is newsworthy. So po pwedeng i-reproduce yun, but for specific, very specific reasons. Pero kung ikaw ay nag-reproduce lang para ito ay i-pass on bilang genuine na pananalapi, meron kang legal responsibility or accountability sa batas. So ganun po yung kakaharapin itong ating mga ilan sa mga vloggers na nagreproduce po ng pera. At speaking of parusa, ano po yung mga parusa na kanilang posibleng kaharapin po, sir? Well, ayon doon sa tinatakda ng batas, between 5 to 10 years. Oo. Na ganun kahaba. Opo. Yung sinasabi naman na nagbablog, okay? Pinapakita niya yung pera, etc. Hindi po hindi po saklaw yun nung reiteration ng Bangko Sentral ng mga regulasyon hinggil sa reproduction, illegal reproduction ng pananalapi ng Pilipinas. Kasi kung ang gusto lang niya, sabihin na ito ang 20 pesos, 50, ito ang mga bayani na naririto, ito yung mga hayop sa Pilipinas na nasa ating pananalapi, okay lang yun. Pero kung yun ay ipipilit niya na tanggapin, halimbawa ng isang supermarket o ng isang department store na ito ay genuine, meron siyang responsibility doon. O kaya mag-reproduce siya ng isang paldo, no, ng 20 pesos o 100 o 1,000 pesos at ito ay ipamudmud niya, ayun, saklaw siya ng batas at pwede siyang makulong between 5 to 10 years. Alright. So sir, pasok po siya doon sa sinasabi nyo kanina na exemption for educational purposes. Correct. Educational, numismatic, sa pagsasabi o pag-i-explain. Kamukha ng Bangko Sentral, nung naroon pa ako sa BSP, kami ay umiikot sa buong Pilipinas. Meron kaming poster, nandun yung 20, 50, 100, 200, 500, saka 1,000. Nireproduce namin yon, okay? Pero hindi namin kiniklaim na yung 20, 50, iba't ibang denominasyon ng ating pananalapi ay legal tender. Ini-explain lang namin paano mong makikita kung ano ang genuine at kung ano ang counterfeit para maiwasan ng mga Pilipino ang tumanggap
mga peke na pananalapi. Yan ang gustong makamit o ma-achieve ng Bangko Sentral, na maiwasan ng mga tao ang tumanggap at mag-distribute mismo ng fake na mga pananalapi na yon or banknotes. Opo, meron din hong nauso noon pero I think meron na yatang mga inaresto na yung angpaw ho, yung ginagamit na envelope bilang pamasko, photocopy ng 1,000 pesos, ginawa pong envelope. Yun ho, bawal din yon. Bawal din yon. Bawal din yon. Yeah. Kasi nga, ang gusto natin ng Bangko Sentral, una, ma-preserve ang confidence sa pagiging legal tender ng ating mga pananalapi mula 20 hanggang 1,000 pesos. Oo, kasi kung ang bawat isa mababahala, no, they will be worried na naku, baka itong tanggapin ko ay peke, no, dahil sa sobrang dami na nagpo-proliferate yan. Mawawalan ngayon ng tiwala ang mga mamamayan doon sa ating pananalapi. Yan ang gusto nating maiwasan. Pangalawa, gusto rin nating labanan, no, yung counterfeiting. Dapat maunawaan ng mga tao kung ano ang genuine at kung ano ang fake. Kasi kung hindi nila alam yon, o pwedeng bayaran sila ng 1,000 pesos, 5,000 pesos na puro fake, ay kawawa naman yung ating mga kababayan. Okay? Tumanggap sila ng hindi legal tender, tumanggap sila ng mga huwad na pananalapi, sayang naman yung 5,000 o kaya yung 10,000. At kung yan ay magpapatuloy at kakalat ng mga peke ng mga ating mga banknotes, ang mangyayari po niyan, hindi na po tatanggap ang mga tao ng mga cash. Sasabihin, ay sige, i-check mo. O kaya, i-bank to bank ko na lang. Ano mangyayari ngayon sa paggamit natin nung talaga cash na banknotes ng ating bansa? At pangatlo, gusto rin nating i-combat yung scam, na yung proliferation ng mga scam. Kaya yan ay pinagsusumikapan ng Bangko Sentral na maituro sa ating mga kababayan at maiwasan na ma-shortchange din yung ating mga kababayan sa pagtanggap ng mga huwad na pananalapi. Opo. Sir DG, yun hong mga play money, ito ho ba yung nagfo-fall dun sa educational purposes? Actually, yung play money, dapat yan ay meron nakalagay, play money. Opo, No? dun sa... Kamukha nung ating kamukha nung ibang mga... Kasi doon dati ay nagbibigay ng mga uncut peso bills ang BSP, no? Ito ay ibig sabihin mga 52 ounce, dati 32 ounce. Ibig sabihin nun, 52 piraso ng let's say 20 pesos nasa isang malaking sheet of paper. Oo. Ngayon, ang ginagawa ng iba, ginugupin yan, ano? Oo. At saka ginagastos. Wala namang masama nun, ano? Pero ang masama, ang ano kasi nun, there is numismatic value doon sa tinatawag nating uncut peso bills. Okay? At ang ginawa ng Bangko Sentral dyan, dahil to preserve the numismatic value of the uncut bill, nilagyan ng facsimile. Yung nilagay doon, this is a facsimile, facsimile. Para maiwasan yung pagdidistribute ng mga ganon. Masisira kasi yung numismatic value ng uncut peso bills. Opo. Sir, sa pag-uspong po ng AI, tsaka meron tayo kasi ngayon ng mga high quality printers, mas mahirap ba matukoy kung ano po yung mga peke ng mga pera sa ngayon? Kahit na meron tayong AI, no? Yung AI, makukuha niya ng mahusay yung itsura ng ating pananalapi. Halimbawa, yung letra, yung munang denomination, kunwari 1,000, kuha nila yan. Yung kulay, very faithful yung kulay. Kung violet, blue, red, makukuha nila yon. Pero iba pa rin po ang pagpuproduce ng ating pananalapi. Alam po ninyo, dalawa ang security features ng ating pananalapi. Una yung paper-based. Sa paggawa po ng papel o ng polymer ng ating peso notes, meron pong naka-embed dyan ng mga security features. Ganon din yung aside from paper-based, ito naman ay ink-based, yung ginagamit na tinta. Yung tinta, kung minsan ay kapag medyo tinabingi mo yung pera, mag-iiba yung kulay. Okay?
Yun namang iba, yung paper-based naman, yung mismong mismong papel, merong polymer na nasa gitna, no? So sa mga tweet, hindi magagawa ng AI yon unless gagawa mismo yung mga peke ng sarili nilang imprenta, napakamahal po niyan. I don't think they will invest so much money sa pagpepeki po ng let's say 100,000 piso o kahit 1,000,000 piso. Mahal po ang pagpapaimprenta ng ating pananalapi. Opo. Legal din ho ba yung pagbebenta ng mga pera na meron pong erroneous, halimbawa po natabingi yung coin o kaya po typographical error? Kasi may mga nagtitinda po niyan sa mall eh. Kumbaga hindi naman po ibebenta. Wala pong issue yan. Kasi unang-una, natanggap nila yon sa wastong pamamaraan. Nakuha nila yon, no? Tapos, yan ay binebenta nila for, again, numismatic value o kaya scarcity value. Hindi naman lahat ng ating pananalapi ay meron tinatawag tayong mga errors, no? Kasi kuminsan kasi habang nag-iimprenta yung BSP, kuminsan kasi natutupi yung papel no? Diba, malakas yung hangin. Kasi merong electric pan din yan para tuyuin yung pera. So kuminsan sa pag-iimprenta, napupunta yung hangin doon, maaaring ma-fold, no? Matiklop yung pera habang umiikot yung imprenta natin. Yung kapag nagkulang ng quality control ang BSP, makakalabas yun sa sirkulasyon. Yun ang hinihintay ng maraming collectors. Opo. Opo, sir, Pero siguro wala pong issue. wala po silang wala po silang pananagutan diyan. Alright. Sir, siguro panghuli na lamang po, tips po sa ating mga kababayan para hindi po sila mapeke, makatanggap, or kung makatanggap man, saan po nila pwedeng i-report? Well, unang-una, kung meron po tayong pamamaraan o access sa website po ng BSP, pinapaliwanag po doon sa website ng BSP kung papaano malalaman kung ang kanilang tinanggap na pananalapi or banknotes ay fake o hindi. Una yun. Pangalawa, makikita naman po natin, sa unang tingin pa lamang, makikita na kagad natin ang peke o kaya ang original, no? O yung genuine. Ang genuine po na pananalapi natin, kahit na yung lumang what we call NGC or New Generation Currency Banknotes, pagka inikot-ikot lang po natin yung pananalapi, no, yung ating banknotes, may magbabago po ng kulay diyan. Pag hindi po nagbago yung kulay, halimbawa yung 200, 200 o yung 1,000, hindi nasa baba yun, sa kanan, hindi po yan nagbago ng kulay, yan po ay fake. Okay? So pangatlo, kung tayo po ay nakatanggap ng fake na pananalapi o banknotes, pwede po ipagbigay alam natin yan sa Bangko Sentral. Andun po sila sa Quezon City, sa East Avenue. O kaya, ito po ay pwede nating isurrender doon po sa ating bangko. Halimbawa, nakikipag-usap po tayo, Bank X, kunwari sa Del Air, o kaya sa Jupiter, o kaya dito po sa Tondo, whatever, no? Yan po ay pwede nating isurrender. At tayo po ay bibigyan ng resibo o kaya right there and then pwedeng palitan kagad dyan palitan niya ng bangko at ito naman yung mga bangko will turn around and exchange this or surrender this to the BSP. Sir, may pahabol po tayong question from our listener. Halimbawa daw po nasunog yung kanyang pera, pwede daw po itong ipapalitan? Pwede po. Yan po ay kinakailangan, if I'm not mistaken, I think mga 3/5 noong pananalapi natin yung banknotes ay ando doon pa, at saka yung serial number dapat ay nababasa. Yun po, kahit nasunog po yan, basta't naroroon yung, kasi meron pong serial number yung ating pera. Kapag kaya po ay na-retain, kahit po nasunog yung bandang kanan o bandang kaliwa, at may natira, yan po ay po pwedeng palitan. Opo, maraming salamat po. Thank you so much former po. DG Diwa. Okay. Opo.